Magandang araw mga ka-farmers! Welcome back sa ating channel. Ito ang Sea Farmers TV. So, ngayong araw, mayroon tayong special guest. Ito yung kapatid ko. Ito yung nag-manage dito sa Lakatan banana farming namin dito sa Agusan del Sur. So, guys, bali pag-suporta sa akin, sana suportahan nyo rin yung kapatid ko sa kanyang panibagong vlog. Ito ang Netbugs TV, kung saan tinatalakay niya yung banana farming. So especially sa native na variety, ito yung Lakatan o sa Bisaya yung tinatawag namin na binangay na variety ng saging. So ang gagawin natin ngayon, papakita ko sa inyo yung pinamanis niya na sagingan. So yung area ko kasi nandoon sa kabila. So dito, ito yung area niya. So last week nag-harvest siya ng nasa 61 bunches o yung 61 na buwig. So ita times natin ng 800 kilos mahigit o yung na-harvest niya. So times 30 pesos per kilo yung palitan dito sa farm gate. So ibig sabihin dito sa area, yun ang palitan dito. Binibili ng buyer ng 30 pesos per kilo. So times mo ng 800 plus na kilo. So yun yung income niya last week. So guys, nandito yung pera sa farming. Kung gusto nyong matuto magsimula ng banana farming, bisitahin nyo yung YouTube channel niya, yung bahay niya. Ito ang Netbugs TV. So ilalagay ko sa description baba yung link doon sa YouTube channel niya. So samahan nyo kami sa pag-ikot dito sa farm niya. Tapos mamaya pupuntahan natin yung area ko. So nasa mga 3 to 4 months, yung iba kasi nasa 2 months pa. So samahan nyo kami guys. So yan mga ka-farmers, nakita nyo yung banana farming natin, banana farm. So napakalinis, no? So yun ang importante kasi sa sanitation para hindi magkaroon ng maraming punggos yung area natin. Tapos yung mga ganitong may harvest na, yan no, yan naputol. Nakita nyo, naputol na. Ito yung mga ano niya, yung nakatingan. So pirasohin natin yan. Tapos ilalagay lang sa isang tabi. Huwag yung kalat-kalat dahil marami kasing mga hayop katulad ng mga manok, tsaka yung mga ibang mga hayop na hindi natin inasahan sa farm. So malamang ito ay ano nila, yung tinatawag na yung mga dumi nila galing sa mga kuko nila, lilipat sila. So ganyan, lalagay natin sa tabi na naka-imbak ng maayos, no? Nakita nyo yun, yan. Tapos ang i-recommend namin guys, pwede nyo silang sprayhan ng insecticide at fungicide kung mayroon kayong budget. So yun ang normally ginagawa namin para hindi magkaroon ng binabahayan ng mga fungus at saka bakterya na sumisira doon sa mga tanim natin. Dahil yung mga aphids guys, yung mga insekto, karaniwan dito yan nagawahi sa katawan ng saging. Yan. Boss. Yan. So yun ang inawasan natin, na magkaroon sila ng bahay. Pag marami na sila nag-invest, nagkakaroon na sila ng colony. So yun ang umatake sa mga halaman natin. So pagkatapos niyan, pag marami ng insekto o mga hindi inasahan na mga bakterya, yun, pupunta yan doon sa bunga natin. So saan nakita nyo, so sa Bawaago lang nagpa-farming yan sa saging. So nagtaka kayo bakit mayroong mga cellophane o nakalagay doon sa bunga. Ayan. So yan guys, protection natin yan sa mga insekto. So yan ang tinatawag na polybag. So may mga polybag kasi guys na walang chemical, pero ito kasi may chemical. So binibili ito sa hindi lahat ng farm supply mayroong mga available na bilihan ito. So nasa magkano ngayon? Na 140 per kilo. So nasa 140 pesos per kilo yung bilihan ng polybag. So nakita nyo ngayon, napakalinis yung area niya. Okay. So yan yung kapatid ko. Yan ang bisitahan nyo yung bahay niya, yun ang Netbugs TV. So ito na yung bunga guys, titingnan nyo. Yan guys, nakita nyo yan, marami siyang saha.
So ang gagawin dyan, para mas maganda yung followers niya o yung anak niya, mag-iwan lang tayo ng isang piraso. So ito, papaliwanag ng kapatid ko paano mag-iwan ng pagpili ng magandang follower o anak ng saging na iwan. Kasi marami yan eh. So kailangan magano lang tayo, magtira lang tayong isa para hindi marami yung nutrients na kakainin ng... Pag marami kasi guys, ibig sabihin, so maraming magagawa doon sa nutrients ng ina nila. So payat yung mga followers. So ang panatili natin, dapat meron natin isang pipiliin. So yung iba, yung mga sucker, papatay na yun natin. So papaliwanag ng kapatid ko paano magpatay ng pagpili at saka pagpatay ng ibang mga sucker. Salamat. Explain ko sa inyo kung paano yung pruning ng tinatawag dito na operation. Pag bunga ng saging na ito, sa ngayon, hindi pa dapat punan to kasi may bunga pa. Kaya makita mo marami na yung anak niya, anak-anak. So, mangyari ito, saka na namin kukunin to pag na-harvest na itong mother plant. Ito ang mother plant, ito yung followers niya. So, dapat, pag na-harvest na to, na-cutting na to, iwan ka ng isa, pipili ka ng good followers. So, ang nangyari, dito, kunin ito, hindi patayin, ito, iiwan to, pili ka na maganda, ito, iiwan, ito, tanggalin lahat to. Hindi ibig sabihin, tanggalin na patayin. Tanggalin mo to para ma-preserve mo na panibagong similya. Magamit mo to siya, mag-replant ka ng ibang area or pag mayroong area na bakante, doon mo itanim. So ito na selection of followers. Mother plant, isa lang yung maiwan. So pag na-harvest, isa lang. So ito na mag-continue na naman ang lifespan niya for another generation. Ito, pag second generation niya to, kasi first generation mo itong mother. Saha man to, first generation na mother, ito ang generation niya. Pag napili mo to, ito tanggalin mo to, pwede mo i-preserve for similya. So ang mangyari dyan, kuha ka ng bara, barahin mo, tanggalin mo, saka yun, pwede mo na mag-seedling. So maliwanag yung instruction, no? Ipili lang tayo ng isang good follower or yung isang anak, no? So sa Tagalog pa, isa lang yung pipili natin na ititira. Yung iba, ililipat tanim natin. Yan, yun ang punto doon. So mga ka-farmers, so ito yung example yan mga ka-farmers, no? So, yung pag-cut pala ng mother plant ka-farmers, pag na huwag yung putulin dito. Yung mga traditional kasi na mga banana farmers, pag nag-harvest na, doon sa baba nila puputulin. Huwag. Dito mo ito puputulin sa pinakataas kasi yung laman ng mother plant, mayroon pala yan siyang tubig. So mayroong nutrients galing sa ina nila, sa mother plant. Yun ang bumubuhay doon sa anak. So makita mo yung anak malusog. So yun ang gagawin natin pag mag-harvest tayo. Huwag yung sa ilalim natin na ikating. Dahil wala na rin masisipsip yung anak at saka maging payat yung kasusunod na tanim. So yan, makita niyo yan, no? Napakataba. So yan, no? Marami pa yung mga suckers. Yun, nililipat tanim yan. Tapos ito lang iiwan natin. Kasi yung lakatan, marami yan. Nasa mga mahigit 10 yung maring suckers na followers niya. So yan, no? Kita nyo, meron ng bunga. So ngayon, papaliwanag naman ng kapatid ko paano tayo magkaroon ng steam and mat para panatiling palinis yung katawan ng saging. So paano ba mag-spray ng yung katawan ng saging para maiwasan yung maraming mga insekto? Ang uno na, prepare ka ng sprayer, manual or yung electric sprayer kung anong available mo. Mag-mix ka ng yung insecticide. Pwede haluan mo siya ng foliar para double purpose din na dahon at saka yung katawan niya. Yung insecticide, ang pagkakita na yun, at least hindi siya basta maakitan ng mga insekto, padikitan ng insekto para hindi siya makasakit. Protection niya, prevention. Saka yung foliar na hinalo mo, pagtulong dito pang abono sa dahon. So, pag simanmat ka, spray mo yung chemical sa puno dito, na wanunuan mo lahat yan, puno, para hindi siya protected siya. So, ilan ba yung interval o cycle natin ng steam and mat gagawin sa isang buwan? Yung steam and mat, based on my experience, nagdidepende din yan sa atake ng sakit sa loob ng area mo. Kasi ang karamihan na sakit sa lakatan na madaling talagang kumapit sa sakit sa saging, yung tinatawag na Bansita virus. Ang
Bacillus virus ay cause ng aphids yan, yung mga insekto, lahat sa paligid. Kung makita mo na yung area mo maraming atake ng Bacillus virus, so kailangan mo na ng weekly. Then, kung makita mo na wala siyang masyadong atake, pwede ka na mag every 15 days or monthly. Pero pag malakas ang atake, mas maganda weekly para mapatay mo talaga yung mga ito. Ngayon, tatalakayin natin ang pag-spray ng foliar fertilizer. Gaano ba kadalas mag-spray tayo ng foliar fertilizer sa tanim natin ng saging? Ang foliar fertilizer, marami kasi yan. Merong zinc, boron, pwede kasi yan kung anong pangailangan nakita mo sa pananim mo. Kung gaya sa experience ko, pag sa bata pa to, weekly ako nag-spray para malusog ang dahon. Mag-harvest, marami kang dahon. Maliban na may pesticide ka, yung pesticide talaga ay yun ang pag-control ng sigatoka yan. Pagpataba ng dahon, kailangan mo ng foliar. Kahit na mayroon kang ground application ng fertilizer, depende sa program mo, mayroong 15 days, may 20 days, may 30 days. Pero sa akin, experience ako ng foliar, minamatch ko yan sa ground application ko sa fertilization program ko. Kaya yung foliar ko, nakikita ko noon, nag-weekly ako din. Pag nakita ko magandang resulta, nag-every 2 weeks na ako. So, yan yung programa natin sa pag-apply ng foliar fertilizer. So, ngayon, paano ba tayo mag-apply ng abono? Kung ano ba yung abono yung gagamitin sa pagtatanim ng saging? Ang abono naman, nagdidepende yan din sa financial status mo. Kung gusto mo talaga maganda yung abono mo, bibili ka rin yung all-in package na fertilizer. Pero yung sinasabi na mura na abono, gaya ng 2100, okay man yon. Kasi mura-mura din yung abono yun, pero at least mayroon kang program sa abono mo. Na-apply namin dito, una is yung Amosol 2100 or urea sa mga bata pa. Pag nagdumaga na siya, kailangan mo na ng potassium, at least may calcium at saka boron na mga fertilizer para at least kompleto yung package niya. At saka yung tinatawag na yung complete 14-14 at saka yung Sayara na 16-16, okay din yun. At least mayroon ka rin doon na paningit na ma-apply. At least regular ka makabono twice a month, every 20 days, 30 days. Sa pag-apply ng abono, doon talaga ang phasing mo sa apply ng abono, kung makita mo sa YouTube channel ko, itong followers, kailangan at least mga 1 foot dito mo itapon yung abono, liter C. So, ganun, broadcast liter C. So wag mo idikit sa mother plant or sa followers kasi ang ugat niya, nandito man yung ugat niya kahit na ito, kain mo dito, nandito mga ugat niya ng saging na yan. So dito mo ilagay yung broadcast mo yung abono para makain. Ang una-una ang makain una dyan is yung followers. So gaano ba karami yung abono o ilang gramo ba yung ilalagay natin sa bawat puno? Ang sa akin dito sa area ko, makita niyo sa area ko dito, ang program ko dito na lang sa 30 to 40 grams. 30 to 40 grams lang yung abono ko. So mga estimate mo mga isang ng palad natin, no? Lang, oh, isang palad lang o mas maganda talaga mayroon kayong calibration ng isang ng lalagyan ng water o tapos timbangin mo sa timbangan. Yun, makuha mo yun pag ganun sa abono, makuha mo na yung broadcast at saka yung yung calibration. So importante lang mga ka-farmers, pag apply tayo ng abono, kailangan malinis yung lupa. Ibig sabihin walang mga dahon dahil minsan kasi yung mga nagtatrabaho sa farm, yung iba kasi nagmamadali, yung iba para or compliance lang ng pagtrabaho, hindi na tinitingnan na doon pala nakapatong doon sa dahon. Halimbawa dito, paglagay nila ng abono, pag hindi nila tatanggalin tong dahon dito, diyan didikit yung abono. Ibig sabihin hindi na epektibo yan dahil hindi nakakain ng yan. Oh, kaya malinis yung area bago mag-abono. So kaya ang ginagawa dito sa farm, yan, talagang sisegregate namin yung mga yung mga natapos na o na pagharbisan na ng mga puno para malinis yung area. So ngayon, ituturo naman sa atin ng kapatid ko paano ba mag-maintain ng tinatawag natin na yung sigatoka na sakit ng saging. So paano ba yung maiwasan natin? Ang sigatoka, maraming tinatawag na klaseng sigatoka.
yung mga silver sigatoka, yung black sigatoka, yun ang karamihan umatake yan. Lalo na pag ulan init ng panahon. Maganda lang sana yung pag maganda yung panahon, tag-init, wala masyadong sigatoka. Ang spray namin, spray kami ng fungicide. Marami kasing brand ng fungicide dyan. Mayroong contact, mayroong systemic. Alam na ng mga agri-supply yan. Pag sinasabi mo, kailangan ko ng fungicide para pang spray sa dahon ng saging. Kahit anong saging, masabayan, kabindis, kung gusto mong spray pang fungicide, punta ka lang sa agricultural supply. Alam nila yan. Hindi ako mag-recommend, pero lahat ng mga fungicide, okay yan. Basta proper yung pag-spray mo sa dahon. Kailangan mag-spray ka, hindi ka naabutan ng 9 o'clock o 10 o'clock, mainit na, wag na. At least maaga ka, 5 o'clock. Tapos paghapon, mga alas 4 o alas 3, imedya, alas 5, alas 4, hindi na masyado masakit ang init, pwede ka na mag-spray. Kasi yung kuha ng dahon, yung tinatawag namin udlot, yan siya yung buka sa ganyang oras. So, yan mga farmers, maliwanag madaling araw. So kung maaari, yung iba kasi yung mga plantation na lalaki dito sa amin, usually alas 4 nag-spray na yan sila sa area, yung madilim pa o hanggang hindi masyadong mainit yung klima. Dahil pag mainit na, hindi na epektibo yung natin, dahil masakit din at mainit yan sa dahon ng saging. Tapos nagkakaroon sila ng epekto doon sa health o sa kalusugan ng saging. So yan ang sikreto pag-apply ng sigatoka control. Kailangan madaling araw o late in the afternoon. So ito yung example ng mga may sigatoka. So ito yun mga ka-farmers yan yan. Din dapat mabago mag-spray, at least cycle yung dilip mo. Ito, ang gawin nito, trimming ka lang. Kasi ito, tubig pa kasi ito nagsusupply sa katawan Kung talagang itim na to, saka mo na ihulog talaga. So kaya mo pa kung magtiyaga, kagis-kagis lang, trimming lang, para nagkurti-kurti ka lang ba. So yan mga ka-farmers kung makontrol natin yung mga ganyang sakit, yung iba kasi yung mga traditional hindi nila alam yung mga ganyang sakit. Akala nila normal lang yan sa saging dahil sa init ng panahon o matanda na yung dahon. Pero ang totoo yan ay isang sakit yan ng sigatoka. Yun ang iniwasan natin sa ating pananim. So maaari mo yang idilip, ibig sabihin gagamit kayang matalim na knife o yung may bibili kayan sa marami sa sa pilihan ng mga blacksmith ang pang-cutting. So tatanggalin natin yung mga epektibo, may mga epekto na sigatoka. So wag mong maagang putulin yung dahon dahil masama yan sa kalusugan ng saging. So kasi meron pa yang nutrients, so meron pa yang tubig. So masakit din sa katawan ng saging pag putulin mo yan. So dandahan lang hanggang mawala yung makontrol mo yung sigatoka. Pag wala na, pag maitim na, pwede mo yung katingin. Katulad nito mga ka-farmers yan So ibig sabihin ito na, maitim na. So ang ginawa ng tauhan dito, pintol niya yung dahon. So yan. So maraming operation yung saging mga ka-farmers. Meron pa tayo sa fruit care Yung tatanong natin sa kapatid ko kung kailan ba tayo pwedeng magbag ng bunga ng saging. Magbag ka ng saging pag ganito example yan, ready for bagging na yan. So kailangan matanggalan ng flower yan, taka malinisan yung isang bunch. So schedule na yan for bag this week. Basta na full bracts na siya. Pag lumabas yung tatlong nodes sa baba, ibig sabihin na yan siya, for bagging na to. Yung nodes yan, yung sigarilyo ba, yung maliliit, pag nakalabas na yung tatlo, ibig sabihin good for bagging na to for this week. So akyatin tong kasi schedule namin every week is Huwebes. So akyatin na yan, linisan na yan, susundin din ng bag yan, sprayhan yan ng pang bunga para hindi siya maatake ng mga insekto. So yung itatawag nga ka-farmers band spray. So ang ano ba yung hinahalo natin sa band spray na ang very common naman na hinahalo sa band spray, yun lang ang toxin at saka disease. Yung disease is pang insecticide yun. Yung toxin is para yung powder yun na pang fungicide din para hindi siya matake. Protektado yung bands mo until harvest. So maliwanag na farmers ang tinuturo ng kapatid ko. So wag mo muna kayo mag early cutting ng puso ng saging dahil ang mangyari yun pag nandito na kayo sa banana farming, ma-experience niyan yung yung tawag na yung buwig niya, mangingitim yung ilalim niyan. So hindi magandang epekto doon sa halaman natin, sa tanim natin dahil parang magkakasakit yung bunga.
So, ang ginagawa niyan, tinatanggal natin yung mga yan oh, yung mga bulaklak nila. So, yan, yung nakikita niyo sa dulo niyan. Ang ginagawa ng mga maintainer dito, tinatanggal nila yan isa-isa. So, yan, mabusisi yan ka-farmers yung pag-aalaga ng fruit care ng saging. Pagkatapos nila tatanggalin yung ano, tapos band spray, yung sabi ng kapatid ko, tapos putulin na yung puso ng saging. Tapos, yun na. No? So, regularly, every week, ilang beses ka mag-band spray? So, ang ginagawa nito, cycles kami per week. Kasi mayroong mga hindi pa pwede mabag, pero daanan mo rin pag-sprayan pag mayroon ng lumabas na puso, tapos makita mo may bracts ng hands na. Kahit hindi pa mabag yan ngayon na week, daanan mo pa rin siya, sprayan pa rin siya, at least protektado siya ng chemical hanggang sa mabag siya. Hindi lang yung purbag ang sprayan mo, lahat ng may puso na may mga bracts na lumabas na yung mga hands niya, ini-sprayan namin yan. So 2 cycles per week kami ngayon ginagawa namin. So magtanong tayo, pwede ba tayong mag-early bag? Ibig sabihin, kahit puso pa lang, wala pa siyang lumalabas na bunga, pwede ba natin i-early bag? Pwede ka mag-early bag, depende sa availability ng tao mo, kasi yung early bag, trabahoso kasi yan. So kailangan mo yung tao mo is talagang on time, saka mabusisi yung early bag. Maganda yung early bag, pero mayroon man yung mga paraan na hindi mo na kailangan mag-early bag, basta masunod mo lang yung procedure ng band spray. Check yung saging mo, parang si iba na yan, makinis yan, pwede mong ilaban kahit saan, basta ma-process mo lang yung band spray na operation, masunod mo lang. So maliwanag ka farmers, no? Ang pinaka-importante talaga sa pagpa-farming, yung pag-aalaga natin ng bunga, dahil yun ang pinakahuli nating yung ang alas natin eh. Pag pangit yung bunga, pag-classify ng buyer yan mga ka-farmers, maging class B yan. Minsan reject pa. So sa loob ng 9 months na pag-aalaga mo ng saging, isang bihis lang mamunga yung saging. Pagkatapos pagdating ng buyer, i-reject yung saging mo. Talagang wala, useless yung pag-aalaga ng saging natin kung ganoon ang mangyayari. So kailangan panatilian natin malinis at makintab yung bunga. So marami kasing mga problema mga ka-farmers pag tungkol sa pag-aalaga ng bunga ng saging, dahil mayroon tayong tawag na fruit spot, mayroon tayong na insect bite, ano pa ba? Diamond spot, sunburn, yung tawag na yan. Maraming mga defects saging na yung saging mo imbis na maklas A, patunda sa class B. So mababa yung presyo, sa ngayon 30 pesos ang A at saka sa amin dito, tapos kung ang class C siya 18 pesos, so napakalayo ang diferensya. Halos kalahati yung diferensya ng presyohan dun sa class B, no? So yun ang mahalaga yun. At saka ito mga ka-farmers, kung nakita nyo yan, bakit nilalagyan ng ng poste. So yun ang ginatawag na propping na ginagamit namin ito. Pwedeng may dalawa kasing propping mga ka-farmers. Ito yung double propping o single propping na ginagamit ng kawayan. So mayroon din tayong cable propping, pero karaniwan ginagamit lang yan sa mga kumpanya. So pwede ka rin gumamit ng mga twine. Ibig sabihin, banding. Yan ganito. Kunik-kunik. Yung mga puno nila. So yan. Yan. Kasi mga ka-farmers, yung bunga natin pag namunga na yan, mabigat yan sa puno. So nabibigatan yung puno ng saging. So nakita niyan, nakatagilid yung saging na yan. Pag hindi natin lagyan ng propping yan o yung banting, may kasiguruhan na pag malakas yung hangin, matutumba. So sayang lang yung pagod natin sa 9 months. Tapos yun ang naging resulta, no? So yun ang pinakamasakit na katotohanan na iniiwasan natin, dahil masisira yung pananim natin. At saka malaki yung losing natin dahil inalagaan natin yan mula pagkabata hanggang harvest. So ano pa ba yung kailangan natin panatiliin dito sa farm natin sa pag-maintenance ng sa saging? Yung monitoring mo lang sa operation, importante dyan. Yung plant care, fruit care, saka harvest. Yun, pag nag-harvest ka na, kailangan naka-prepare lahat gamit mo. Kailangan alam mo yung mga harvestable aids mo. Kaya gawa namin dito, nagre-ribbon kami. Kaya ginagamitan namin ng ribbon. So kapag kita nakapatid ko yung ribbon, ito yung example ng ribbon. So ano ba yung ribbon? Karaniwan kasi ang gumagamit yan yung mga laking kumpanya, pero yung ngayon yung mga marunong na talaga sa pagsasaging na mga kagaya namin na medyo bihasa na dito sa larangan ng
ang ganitong farming, sa banana farming, yan oh. Kita niyan, may kulay yellow, blue, Oh, yan. green, white. Ang dala namin ngayon, 6 na ribbon. Pabalik-balik lang yan. So, nire-record namin yan sa chart namin kung ano yung harvestable na mga ribbon. Example, next week, ang harvest namin ay kulay dilaw. So, yung kulay dilaw, lahat ng, para hindi malito yung maintainer, so lahat ng kulay dilaw, yun ang titingnan kung ready for harvest na yung iba. Pero hindi ibig sabihin ng lahat ng dilaw, 100% pwede nang ma-harvest dahil depende rin kasi yan sa... Sa amin dito, ang saging, at least 11 weeks siya harvestable. Simula siya na, na bag siya, magbilang ka ng 11 weeks. So, mga 75 days yan. So, ang gagawin namin, yung ribbon namin, nakatali talaga yan kung anong week ngayon ang nilagay ng ribbon, so magbilang ka. So, ang ribbon na harvestable, next week, harvest kami ng yellow. So, nag 11 weeks ang yellow, lahat ng 11 weeks na yellow na ribbon, cut all na yan, so wala nang iiwan. So, pero yung susunod na ribbon, pwede ka mag-skimming doon kasi baka mayroong malaki na, kahit na mababa pa yung edad niya, hindi pa siya cut all, pero malaki na, ang itawag na skimming, pwede ka mag-harvest ng green. Ang kasunod ng yellow is green. Pwede mo yung ka ng green, mag-review ka sa green, baka mayroon ng mga mabilis ang paglaki ba, lalo na pag sa leasing sa hands-prone. So, maliwanag ka farmer. So, ibig sabihin, kung ang susunod na ribbon ito ay green, maaari kang mag-harvest din ng green. Depende rin kung malaki na ba ang green o harvestable na period na ba o tama na ba yung edad niya. Dahil mayroon kasing mga tendency na si green, kailangan nang harvestin natin kahit hindi pa siya dapat harvestin dahil wala na siyang dahon. So, yun ang iniwasan din natin na mahinog yung saging dito sa puno dahil wala namang bibili dito sa farm namin mga ka-farmers kung hinog na dito sa farm yung yung bunga dahil ita-transport pa yan papunta ng Visayas at saka Luzon. So pagdating doon, wala na, sira na yung bunga. So dito pa lang sa farm, hilaw pa talaga yung bunga ng saging bago i-harvest namin. So yan lang, kaya nga magkaroon tayo ng siga-tuga control doon sa dahon niya para bago ma-harvest yung isang puno kagaya niyan, marami pa siyang dahon. Kasi pag wala lang dahon yan, ibig sabihin kahit medyo immature pa yung bunga, so magkakaroon siya ng hinog. So ibig sabihin kusang pilit na nahihinog yung bunga dahil wala na siyang dahon dahil patay na yung puno ng saging. So yun ang, in the other words, yun ang the best na explanation doon. So ngayon ka-farmers, lipat tayo sa ibang area. So ito, paano ba papapalinis doon sa sa area natin na walang mga damo? So ang ginagawa namin dito, pag maliit pa, hindi pa pwede isprayan ng herbicide yung chemical ng pangdamo. Kailangan, mayroon ding daming klaseng chemical din, yung contact at saka systemic. Yung contact ang pinakamaganda kasi hindi siya contrast saging kasi water based siya. Tapos ngayon, i-spray namin ito kasi malaki na, i-spray kami ng herbicide. Pwede naman ka mag-spray kasi wala namang tanamaan na maliliit. So ganito, i-spray. Pwede ka rin mag-ground weeding. At least i-spray kami dito, abutan ng 2 o 3 buwan bago makatubo ang damo kasi maliliit naman siya. So hindi na makatubo basta-basta ang damo, lalo pag na-sprayan ng herbicide. So malinis, pag mag-spray schedule ka ng fertilizer, walang kaba. So yun, maliwanag na pinapaliwanag ng kapatid ko mga ka-farmers. So ngayon, tatawid tayo dito sa kabila. So dito sa video namin, ito all-in-one na ito mga ka-farmers. Lahat ng operation doon sa farming natin, sinasabi na namin ito step by step. So bago pa lang kayo sa banana farming, ito yung papanoorin nyo. So walang wala kayong maaksayahan na oras dito dahil ito kompleto to. So mga ka-farmers, ito yung sinasabi namin mga ka-farmers. Sayang tumba, hangin yan. Napakasakit na mga ka-farmers kagaya namin. So ilang buwan natin ilagaan yung puno, no? Tapos ito, sayang lang, no? Bunga na. So yung mga ka-farmers, hindi talaga maiwasan natin sa mga plantation na ganito, no? Pero mga tendency talaga na kusa lang yung matutumba yung saging dahil sa lakas ng hangin tsaka yung posisyon ng puno niya kung nakatagilid na ba or medyo ito nakalabas kasi yung ugat niya kasi nasa yung generation to first generation pa rin to pero tingnan niyo mga farmers
So hindi tayo 100% sigurado doon sa tanim natin kahit maganda yung tubo niya, pero wala naman tayong panama doon sa panahon. Kaya ang ginagawa natin mga farmers, yan lang talaga, propping lang talaga. Pero kasi sa dami ng laki ng area at saka kunti lang tao, so hindi talaga maiwasan na may mga ganitong nangyayari. So mga ka-farmers, ituturo naman sa kapatid ko kung ano ba yung tamang distansya sa pagtatanim ng saging. Sa amin naman dito, kasi patag to, trial namin to. Ang ginawa namin is nag 2 by 2 by 2 meters by 2 meters. Ito lang halos malapit lang, 2 meters by 2 meters. Pero ang pinaka-ideal talaga, mas maganda yung 2 meters by 3. Yung gitna mo 3, tapos yung katabi niya 2. Pero depende rin yan sa pagdala mo sa area. Makita mo naman to dito sa amin dito, 2 meters by 2 meters yung isang area ko. Malalaki may yung bunga. Diskarte na lang yan. Basta yung program ng operation mo, masunod mo lang. Yun lang masasabi ko. So, ang guidelines ng distansya mga ka-farmers, maliwanag na sinasabi ng kapatid ko. So, purik ito sa area natin, nagkaroon kami experiment ng 2 by 2 meters. Pero mas maganda rin kung may 2.5 to 3 meters yung distansya niya. Kung ang area nyo mga ka-farmers medyo yung mababa, yung madaling ulan lang, magkakaroon ng maraming tubig, yung advisable dyan, magkaroon kayo ng kanal. Kagaya nito, meron kaming drop ng kanal. Yan. Kasi may mga lupa kasi na mayroong sariling yung tinatawag namin na tubod o mayroong mga kunting sapa. So kailangan magkaroon ka talaga ng drainage para hindi magkaroon ng maraming tubig doon sa farm natin. Dahil yun ang magkukos din isang sakit, magkakaroon ng sakit yung saging. So maninilaw yung dahon niya hanggang malata yung puno. So yun ang iniwasan natin. So lalo na pag panahon ng tag-ulan. So kasi ang Pilipinas, dalawa yung klima natin, tag-init at saka tag-ulan. So yun ang mahirap sa tag-ulan dahil papasokan ng tubig yung area natin. Saka ma-wash out yung pananim natin, masisira, mamamatay. So yan mga farmers, makikita nyo yan. Yung area na to is nasa ilalim lang ng puno ng nyog. So kung mayroon kayong mga area naman na kagaya nito, pwede yung tamnan yung mga nyugan nyo. Yan. Para tinatawag na multi-cropping din tayo, hindi yung one weight cropping lang na nyog lang. So usually kasi magtanong kayo, bakit dito sa Mindanao lang madalas marami ang plantation ng saging? So ang sagot kasi yan, dahil sa ang Pilipinas ay nasa equator banda, madalas yung bagyo dito tumatawa sa atin at saka doon dumadaan sa Visayas at saka Luzon. Kaya lahat halos ng mga pananim na saging galing ng Mindanao. At more specifically sa Davao at saka region yan, marami dyan sagingan. Meron tayong mga export dyan ng mga Cavendish banana. So ganito kalaki yung area namin mga farmers. Yan. Yung nandoon banda nasa 1.5 hectares yun. Dito ito yung mga bago. Yan. Yan Kita niyo yan, nagsushooting pa lang. Yan. Yung iba maliliit pa. So nasa mga ilang buwan na yan? 8 months. 8 months So mayroon pa may maliit doon mga farmers na sa mga 3 months, may 5 months. Iba-iba yung edad ng pananim namin dahil nag-i-expand kami dito ng ng area. Kasi nasa mga 16 hectares yung namin ng area. So ginagawa naming banana plantation. So mahirap din daw ka-farmers ang maintenance nito dahil ito dati kasi itong pamuwilan So makita niyo yan, mayroong mga part dito na hindi pa namin tinutumba. Iniiwan pa namin dyan. Pero nakita niyo yung mga nakatumba na yan. So yun, ito yung dating pamulan na plantation dahil nag-change cropping kami. So yung ang lupa ito mga farmers, kung napansin nyo, medyo matigas-tigas pa dahil may mga ugat-ugat pa ng pamuil. Pero yun nga lang, dahil sa proper ng maintenance natin sa sagingan, so yun, dandahan natin ibalik yung
nutrients sa lupa, yung pH niyo. So dito mga ka-farmers yan, habang nilalakad tayo, ito yung makikita nyo yung mga maliliit yan, no? Yan, no? Yung mga bagong tanim yan na mga saging. Ito. Tawag na twin planting. So bakit? Yan, twin planting nyo. Malapit lang sila sa isa't isa, no? Yung distance trees, yung dito, isang roller. Yung distance yan, sila dito, isang roller. Tapos 3 meters yung gitna niya. Yung tawag na twin planting. So ito yung similya mga ka-farmers. Ito tatawag na tissue cultured na mga similya ng saging. So binibili namin yan karaniwan doon sa mga nursery, no? Ang price yan ngayon nasa mga 18 to 25 pesos, depende rin sa may-ari ng nursery kung magkano yung bintahan. Yan ang pick up lang yan doon sa ano namin, hindi pre-delivery. Pero yung iba mga ka-farmers, marami kang makikita dyan sa Facebook, meron sila mga pre-delivery doon sa mga seedlings nila. So mag-ingat lang tayo mga ka-farmers pagbili, dahil yung iba kasi akala natin mga lakatan sila na variety, yun pala may mga halo na mga kabindis. Yung kabindis kasi for export quality yan. So dito sa atin sa Pilipinas, hindi tayo masyadong kumakain yan ng mga kanyang klaseng saging dahil pang export yan. So doon mamaya sa unahan mga ka-farmers, papakita natin yung ibang area natin, no? So samahan nyo kami hanggang matapos yung video natin. So ito mga ka-farmers ang bagong area namin. So ito yung area nasa 3 months old na. Ano ibang similya nito ginagamit namin? Ito yung sucker o ito yung bullheads, no? So dalawang similya ang ginagamit ko dito. Bakumpara natin yung similya ng bullheads at saka yung tissue. So makita nyo dito sa similya ko, magkaiba-iba yung laki niya. So yun ang disadvantage pag bullheads yung ginagamit natin. Dahil yung bullheads naman hindi sila parehas ng laki, so hindi sila sabay-sabay yung pagbunga. So mayroong iba na maliliit pa kagaya nito, yung iba medyo malalaki na. So ang area na to is dating palm oil plantation, no? Kita niyo yan, yung mga kahoy na yan. So yung mga palm oil na yan. So ang ginagamit dito pag land preparation namin, gumamit kami ng backhoe para pag linis sa area. So ngayon may maintainer kami, yan si Toto. Siya yan ang mamanage dito sa sagingan. Ang estimate tol, baka pila ka kwan eh? 1,800 na similya. So 1,800 similya. Ito yung bullheads. At yung tissue doon sa kabila. Last tinanim yung tissue April 1. So ngayon is April 20. Yan, mga bago pa lang, oh. So ito yung bullheads, ito naman yung tissue. So ito yung bagong tanim, no? Nasa 20 days pa lang. Yan, hanggang nakita nyo yung mga stick na yun nakalagay dyan. So may mga tanim yan, so palibot doon. Samahan niyo ako mga ka-farmers hanggang lumaki yung mga saging natin. Titingnan natin yung sitwasyon, no? Pagka maintenance niya, kung gaano ba kaganda or pangit ba yung tubo ng saging. So nakita nyo dun sa dulo, yun, no? May yung mga dating mga tanim dito, palm oil. So nag-change crop kami ng saging ngayon. So yung plano namin sa gitna, yung iba-iba dyan na medyo mababa, tatanim namin ng luya. So mayroon akong video doon sa pagtatanim ng luya. So sana panoorin nyo rin yun, kasi malaki din yung kitain ng luya kung maganda yung tubo niya. So last January yung tinanim yung mga bullheads. So ngayon ang tinitingnan ng maintainer ngayon is paglilinis ng area. So pagdalis ng mga damo. So yun ang priority na trabaho ngayon, at sa pagkabungkal ng lupa para gaya nito. So ang ginagawa niya, binubungkal niya ng lupa para malambot yung
nakakapalibot na lupa. So magkakaroon siya ng ano, magkaroon ng oxygen, no? So maganda yung tubo ng pananim. So makikita nyo yung tanim niyan. So maganda yung ano niya, yung sitwasyon niya ngayon. Medyo hinga-hinga kunti yung mga tanim natin dahil sa init ng panahon. So nakita nyo yan mga ka-farmers yan, no? So yun ang nilagay na abono. So yun lang yung pag-aalaga natin ng mga pananim natin na lakatan. So yan nga mga ka-farmers, tapos ko na tinuro sa inyo yung mga step by step paano mag-alaga ng saging. Sana may napulot kayong aral at saka may natutunan kayo dito sa channel ko. So yun lang hinihingi ko ka-farmers sa inyo. Sana suportahan nyo po kami sa mga local farmers, lalo na sa pag-tutorial dahil napakahirap po talaga ang maging isang farmer, no? So sana nagustuhan nyo. Tsaka yun lang ang hiling ko, sana mag-subscribe kayo sa channel ko at doon sa kapatid ko sa Netbugs TV, i-subscribe nyo rin sila. Kaya ng pagsuporta niya sa akin, suportahan nyo ng kapatid ko, tsaka panoorin yung YouTube channel niya. So maraming salamat guys.